We now go live to mobile journalist Kyla Macantan, who is in Pasig right now, where activists stage a protest against the Discayas. Kyla, can you tell us what's happening there? Angela, Diego, patuloy ngayon yung kilos protesta na ay sinagawa nga na Akbayan Youth, Akbayan at ng Youth Against Kurakot. Siyempre, ito ay patuloy pa rin dito nga sa paniningil dito sa kontratistang mag-asawa niya sina Shirley at Sara Discaya. At in general na rin, pinag-uusapan din dito yung mga sinasabing ghost projects kung saan binusa yung mga pondo. May makikita tayo dito mga naka-costume at may mga muka ng mga contractor. Yes, Kyla? Kyla? Yes. Ayun. So, Kayla, yung grupo na nandyan ngayon, is that the same group na nagbato ng mga putik at mud and rocks or nag-vandalize or ibang grupo yon? Oo, kahapon iba pa yung mga grupo ngayon, sila naman yung mga survivors ng kalamidad at ibang environmental groups, mga naging biktima ng nagdaang bagyo. Kaya yung pagbabato nila ng putik kahapon simbolo daw ito nung kanilang pinagdaan ng hirap noong mga nagdaang bagyo kung saan resulta daw ng patuloy nga na korupsyon na idinadaan pa dito sa mga proyekto na sana raw mga tao o tayong mamamayan ang nakikinabang. At ito kasi yung grupo kahapon, kung mapag-usapan lang natin, walang permit etong grupo at napanood natin sa isang panayam kasi hindi directly nasabi sa atin ni Atty. Samaniego, pero sa isang panayam binanggit niya na magsasampa na nga sila ng kasong alarm and scandal and yung isa pa malicious mischief doon nga sa naunang grupo kaugnay doon sa nangyaring protesta dahil nagdulot daw talaga ito ng takot at trauma hindi lang sa mag-asawang Diskaya kundi sa buong pamilya daw nila. Nasaan ngayon yung grupo na yun kahapon? At saka Kyla, baka can you pan your camera para makita ng ating televiewers yung talagang nangyayari dyan ngayon? Sorry, andyan na medyo napuputol yung ating linya. Pwede bang pakiulit? Oo, nasaan ngayon yung grupo na yon yung kahapon? Nandyan ba sila ngayon? Tapos pakita mo rin sa amin para makita ng mga televiewers yung totoong nangyayari dyan ngayon. Yung naunang grupo na nagawa ng kilos protesta, wala sila ngayon dito. Bale, ang present ngayon dito ay yung Akbayan Youth, and yung Youth Against Kurakot. Dahil organisado naman daw sila kapag nagsasagawa ng kilos protesta. Kaya siniguro din natin kanina sa kanila na kung meron ba silang mga permit, kung talagang allowed naman sila dito. Ngayon, patuloy pa rin kasi yung maikling programa dito sa harap. At puntahan lang natin kasi nagkakaroon ng nagbibigay ng panayam yung isa sa kanilang mga leader. Ayun. So, Kayla, yung kasi tinutukoy ng Diskaya lawyer si Atty. Samaniego, yung case na ipa-file nila sa nag-vandalize. Do they have anyone specific already na natukoy? Nakakasuhan or ang idea lang nila kung sino yung grupo kahapon kasi hindi daw ang based sa reports hindi daw sila sure kung sino yung specific na nag-organize talaga. Base sa sa impormasyon na nakuha natin kay Atty. Samaniego doon sa nangyaring panayam kahapon, sinabi niya na meron na daw silang mga information kaugnay dito sa pagkakakilanlan nitong mga nagsagawa nga ng kilos protesta kahapon pero hindi lang niya ma-disclose kung ano yung specific na isasampa dahil daw bine-verify pa nila yung nangyaring insidente, i-review pa daw nila yung mga CCTV. Nakuha lang natin yung information sa isang panayam ni Atty. Samaniego sa radyo na yun na nga yung specific na isasampa. Kaya hindi pa natin nakumpirma kung tukoy na ba talaga nila ito nga mga yung organizers kasi yun yung directly kanilang sasampahan daw ng kaso. Pero mamaya, kapag nakausap, kumpirma natin ito sa kanila, Diego. Yeah, Kayla, yesterday kasi 'di ba, nakita ko dun sa mga reports natin, humihingi ng tulong ng police yung Diskaya camp through their lawyer Atty. Samaniego. Pero right now, are there security measures or police presence na nandiyan ngayon sa area? Yes, tama ka Angela, kahapon nag-deploy yung mga police pagkatapos nung ating panayam kay Atty. Samaniego, may mga dumating na mga police, nagtayo sila ng tent, may truck
may malaking truck ng PNP na dumating sakay ng mga tauhan ng Pasig PNP at nagbantay sila pero kalaunan may umalis din. Pero may mga natira pa rin na nagbabantay dito sa paligid. May mga tent sila, Angela, dito sa mga kanto-kanto para makasiguro yung katahimikan ito sa area. Sa ngayon, Angela, may mga nakita pa rin naman tayong deployed ng mga police. Pero hindi sila lumalapit, no? Dito sa ating mga nakikilos protesta, nandoon sila sa medyo malayo. Kayla, kasi alam ko si Mayor Vico has spoken already at nananawagan siya na kumalma sana yung mga tao. Pero kasi Pasig is very strict also with regards to holding rallies na walang permit, no? May mga permit ba sila dyan o may hinahayaan lang sila muna? Lalo itong kasalukuyan nangyaring Pilos protesta ay may permit dahil kilalang grupo naman na akbayan. Talagang palagi silang kumpleto sa document bago nila isagawa yung kanilang mga Pilos protesta. At yun Medyo nahihirapan tayo sa signal. Yes, ayun Kayla. nga, Go dahil ahead. nagsalita na rin si Mayor Vico, mamaya kukunin natin yung sentiment nitong grupo kaugnay doon sa kanyang nasabi na medyo parang kontra kasi si Mayor Vico pinuspute sa kahit nagkaroon lang sa makilalang pag-ibig. Kaya kukunin din natin yung kanilang sentiment pagdating doon sa pahayag ni Mayor Vico. Kayla, last na on my end, sino ngayon ang nasa loob ng compound? Nandiyan ba ang mga Diskaya? Angela, yan yung halay pa rin. Malaking simula yung unang linggo na nagsimula. Ito nga kontrobersiya dito sa pag-asawang Diskaya dahil itong Wala ayaw niyo sabihin dahil napapangiti na lang siya sa tuwing natatanong dahil takot daw talaga yung mag-asawa para sa kanilang seguridad. Pero puro naman na ang pinalabas ng bansa, hindi tatakas, hindi makatago dahil wala daw dapat takasan at hindi daw natatakot etong mag-asawa. Kaya harapin daw nila kung ano man yung mga issue nga na kanila na ibinabato ngayon sa kanila, Angela. Kayla, pahabol na lang. Yung mga kapitbahay dyan, hindi ba sila nagrereklamo o okay lang sa kanila na merong mga nagpoprotesta dyan? Angela, actually, nagtanong-tanong ako kahapon, no? Tinatanong ko, kumusta ba? Anong say nila dito sa mga kaganapan ngayon? Sabi nila, yung iba-iba kasi, may ilang nagsasabi na malapit sila dito sa mga Diskaya dahil tinutulungan sila. May ilan din na nagsasabi na questionable nga raw etong yaman na meron yung mga Diskaya. Pero pagdating naman sa kung naabala ba sila, wala naman daw silang ganyung nararamdaman kaugnay dito sa mga, kasi Angela, nagka-camping na yung mga media dito no? Simula pa nung unang araw na itong linggo. At di naman daw sila naaabala. Kasi si Atty. Samaniego, no, dinagdag din ngayon na yung seguridad daw ng mga pulis, hindi lang para sa mga Diskaya, pero para sa buong komunidad sana na naaabala raw. Angela. Alright, thank you for that report. We'll get back to you, no? Mobile Journal, Kayla Makantan, reporting live from Pasig.